your goodness goes to Yes, thank you, Jesus. What a comfort and what an assurance to know that He is with us. Thank you, Jesus. His blessings are new every day. It's always fresh ang blessings ng Diyos sa kada isa nga nagapaninguha, nagabato, kag nagapadayon alagad sa kay Jesus. So thank you, Jesus. Palakpakan na sa luwat. You may take your seats, and may God bless you in Jesus' name. So it's the last Sunday of May. Sa buwas, June na. Tunga na sang 2-8. So, kaya pa? Kaya pa. Kaya pa, Sister Yen? Kakayanin. May mga nagdugang bala sa aton? May mga nagbag-o bala sa aton? Did we change for the better? Siling sa aton kaginang Sunday school, aren't we sick and tired of being sick and tired? Ang lain ba kung ang ibang nga tao ang sick and tired sa aton? Kay kita ya kontento na kita kung ano kita. Kontento na kita of being stuck in a rut. So, may mga nagbag-o bala sa aton. May mga nagbag-o bala sa aton, mga pananaw sa aton kabuhi. No, nag-improve bala kita. O kung naglala na gid. So, I know lain-lain kita pagtubo kada isa. Lain-lain ang aton growth, no? May ara dasig, may ara mahinay na pagtubo. Pero bisan hinay, basta consistent. No, ang importante nagatubo. Pero kung daw hinay sang imo nga pagtubo, then do something about it. In 5, 4, 3, 2, 1. Ubraha, hindi na buwas lang, wala ko sa mood. So, galaw-galaw. Double time. No, be a good ground. I-apply ang Word of God sa kabuhi. No, tadlo nga ang imo kabuhi. Tadlo nga ang imo mga priorities, ang imo mga habits, ang mga bad habits. Kaya hindi ta gusto nga may mabilin sa aton. Dapat parehas kita tanan nagatubo. Amen? So anyway, ari naman kita subong adlaw na para magkuha na naman sang kusog kag mag-recharge, no, sa presensya sang Dios kag sa iyang apulo. Kay kung wala ang Dios kabudlay magpangabuhi sa kalibutan. No, kita gani nga nag-aalagad sa Dios, may mga challenges, may mga struggles. Ano na? Struggles or struggles? Struggle. So, may mga problema na bisan kita nag-aalagad. Ano na lang gid kung wala pagid kita ya Dios, no? So, may mga times sa aton kabuhi nga kung lang tawon kita on the outside, daw ka okay sa aton, no? Daw ka wala lang sa problema, makayuhom-yuhom kita. Bisan maumol ka na sa sitwasyon o maumol ka na sa mga tao sa palibot, daw ka na may na lang gid, no? No, Sister Angel, makayuhom kapag yapon maka-afford ka pang muna bala contain ang imo nga balatsagon. Makapulo pa nga pakita nga abi mo daw wala utang, abi mo daw pensionado, daw wala problema. Pero sa sulod gali sa balatsagon, ga karambula na. So sa sulod sang imo balatsagon gali kabug-at sang imo nga ginabatsyag. Pero despite sina nagapadayon kita gyapon sa aton pagpangabuhi kada adlaw, wala kita choice
kinahanglan ta gid magbangon. No, Brother Carl, kinahanglan ta magbangon. Para kanino ka bumabangon, Brother Carl? Amo na paminsa kay para ma-motivate ka magbangon. Kinahanglan ta gyapon magkadto sa aton ulobrahan, kinahanglan ta gyapon mag-eskwela, kinahanglan ta gyapon magpaligo, mag-toothbrush, kag mag-atubang sa tao, kinahanglan ta gyapon magyuhom. Kinahanglan ta magyuhom kung kinahanglan. So, na pati pagyuhom sala. Kung nagayhom ka guro nga wala sang rason, no, amo na ya may diferensya. Pero kung ginayuhuman mo ang tao, kay gag-greet ka, good morning, good afternoon, it's part of social etiquette. O kalaway mo na guro, good morning ka, kursimano, kurisong ka. Good morning. Then mas mayo, naga-smile o kung nag-akwan, nagayuhom ka dapat, kay it's our social responsibility. Kay kung wala kaya sa mood, pagsulod sa kwarto mo, kag dito ka pakuribong, kag magbinoringot, dito ka, hindi mo pagdaligo ng iban. Kis akin ang lang tagyapon magyuhom. No, bisan bugat ang aton balatsagon. Kay may mga challenges kita, may mga struggles kita, nga hindi makita sang iban. Tapos nagalinger sa aton nga mind, nga aamo niya man, kabudlay sang sitwasyon. May mga bagay nga hindi ta magets, hindi ta maintindihan. Kagang balatsagon, kag pinsan naton nagademand sang sabat. Nga Lord, paintindiha ko bi nga nag-amo ni, nga aga katabo ini sa akon. Kay kung kita no bilang tao, kung kabalo kita sang punta sa tanan, we can be assured, we can be guaranteed nga wala kita problema kung kabalo kita. Pero that's not faith. Kaya pagtuo, wala ka sang ginapangapitan. Kag hindi tanan nga gakatabo sa aton kabuhi, may explanation. May gakatabo kaysa sa kabuhi ta nga nagatulod sa aton nga basta magsalig lang gid kita sa iya. Magsalig lang gid kita sa Dios. No, bisan hindi komportable, bisan hindi ta maintindihan kung ano gid ang pagbuot sang Dios. Or kung ano gid ang plano sang Dios sa kabuhi naton. So, this morning, abrihan nato ng aton nga Bible sa Proverbs 3, verses 5 to 6. So, let's all stand and read. Verse 5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So let's all pray. Lord Jesus, thank you, Lord, sa sining adlaw. We thank you for your word and for the reminders kung ano ang dapat naman obrahon sa amon nga kabuhi. Lord, we know nga ikaw nakabalo sa tanan, and you know our situations, you know our struggles, and you know our needs, Lord. We pray nga subong adlaw, ikaw maghatag sa amon sa comfort, peace of mind, and remind us, Lord, that you are still in control. Tuloy kami, Lord, nga magsalig pagid sa imo, kag magbakod pagid ang amon nga pagtuo sa imo. And we thank you, Lord, and we give you all the glory. This we pray in Jesus' name. Amen. So, will you say, praise the Lord? Praise the Lord. Okay, you may be seated. So, ang aton nga message subong adlaw is trust beyond understanding.
Thank you, Lord, sa mabugnaw nga panahon. Kag Sister Nicole, pangamuyuing magmayo ang tsimpo karon nga hindi mag-ulan kaya para makagwa kita, hindi ka makareport. Kag ang iban nga mga boys. So, trust beyond understanding. Kung sa aton pa, salig lang gyapon. Bisan hindi ta maintindihan. So, magambal kita, beyond understanding, hindi po silingon nga we are following blindly. Nga nagasunod-sunod lang kita kung ano ang hambal sa leader. No, bisan wala na sa kamaturan or wala na sa Bible ang inatudlo. So, ang Bible, wala nagatudlo sang foolish or blind faith. So, kinanglan tagi gyapon i-practice ang aton spiritual discernment. Kinanglan tagi gyapon magtuon or magkonsulta sa pulong sa Dios. Kung balang aton nga ginapatihan or ang ginatudlo sa aton sa simbahan, biblical or hindi. Kung inline pa bala siya o kung rooted sa pulong sa Diyos o kung hindi. So magambal kita, trusting beyond understanding, silingon, gasalig kita sa Diyos, bisan hindi ta naintindihan fully ang iya nga plano, ang iya nga timing, kag ang iya nga pamaagi. Di ba may mga times gid nga hindi ta magets, no? Nga daw ka budlay, daw ka delay, daw ka hindi ta makita bala ang klaro nga sabat sa aton nga mga pamangkot. Kung kisa daw gina-sin mode kita ni Jesus, no? Nga naga-pray kita tudo-tudo sa imong nga prayer, pero wala ka sabat nga makita or mabatian. Pero nagkapadayon kagyapon, nagasalig kagyapon sa Diyos. No? Amo na siya ang trust. So, ang trust, mas dalong inisyasan sa believe or believing or pagpati nga may Diyos. Kay damo man siyang nagapati sa Diyos, pero hindi tanan nagasalig sa Diyos. Magambal kita trust, buot silingon, naga-rely kita, naga-depend, naga-salig, naga-asa, confident kita sa iya. Kag ang trust, hindi lang niya sa baba lang, gasalig ko sa imo. Ang aton pagsalig sa Diyos, makita ini sa aton nga kabuhi, sa aton mga decisions, sa aton nga obedience, sa aton nga pag-endure sa aton nga mga sitwasyon, bisan budlay. Kung may pagsalig kita sa Diyos, nagasunod lang kita bisan wala na nakita ang resulta or ang outcome or ang punta sinitanan. So sa Bible, sang una nga gintawag sang Diyos si Abraham nga bayaan ang iyang nasyon, upod sa iya pamilya, kag magkadto siya sa lugar nga itudlo sa iya sang Diyos, wala na siya duro gamo. Nag-obey lang si Abraham. Bisan wala siya kabalo sang iya nga destinasyon. Bisan wala siya full understanding sang plano sang Diyos. Nagsalig lang si Abraham. Nagsunod lang siya sa kung ano ang ginsugo sang Diyos sa iya. Ang naging struggle ni Abraham, hindi ang paghalin niya sa ilang lugar. Pero dito sa paghulat sang promisa sang Diyos sa iya. Kaya anong promisa sang Diyos sa iya? Something impossible. Sa Genesis 12 verse 2. Ang bawal sang Diyos sa iya, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. So, himuon sa kuno sang Diyos, dako nga nasyon. So, nga daw kay imposible. Kay si Abraham, tigulang na siya. Sang ginpromisahan sang Diyos, sang amos ini nga butang.
Pila na edad ni Abraham? Sang tawag siya? 75 years old. So sa aton retired na ni. Kag si Sarah, hindi man makabata o kon barren. So bila na kay years naglabay, daw wala pagit nagabot ang promisa sa Diyos. Siling kuno great nation, pero bisan isa ka bata, wala pa sila gintagaan. Pila na ka tuig ang naglabay. Kag diri na testingan ang iya nga pagtuo, sa iya nga paghulat. Sa ilang nga pagka-impatient, ano ginubra nila? Imagine, 10 years na naglabay, wala pagyapon. Gaulat lang sila. Hindi daw bala gaulat. Ano man, gaulat lang kita sa wala. So sila karon ang nangita paagi, si Abraham kag si Sarah, nga ma-fulfill ang promisa sang Dios sa ila paagi. O kung sa ila nga pag-intindi in their own understanding. So, pagkasunod na tuig, 86 years old na si Abraham. So, after 10, 11 years na ni, naglabay. 86 years old na si Abraham, kag natawo si Ishmael. Pero ginklaro sang Diyos sa ila nga si Ishmael hindi amo to ang plano, ang promisa sang Diyos sa ila. And then finally sa Genesis 21, sang 100 years old na si Abraham, kag si Sarah tigulang naman. Pila si Sarah? 90 years old. Didto na tao si Isaac. Ang ginpromisa sa Diyos kay Abraham 25 years ago. 25 years nga paghulat. So pila na kita katuig nagaulat sa promisa sa Diyos sa aton. 1 year, 2 years, 5 years. Siling to Lord, ikaw ma-supply sa among needs. You shall supply all our needs according to your riches and glory. Nga daw kasaknot, nga daw kabudlay sa pagsinalayo. Pila na ko katuig nagahulat, pila na ko katuig nagaalagad. 5 years, 10 years, lipot ba? Compared sa 25 years ni Abraham. Sister Ging, hambal niya ginapila to ka years. Sister Ging, andis ka nakabalay? 25. Oh, no, si Abraham. Galing na siya. 25 years, ipasulat naman ni sa Old Testament, sa New Testament, si Sister Ging. So, ang Diyos nag-fulfill git sa iyang promisa, no? Biskan 25 years kay Sister Ging, kay Abraham. No, when the time is right, He will make it happen. So, kisa sa ato nga pagka-impatient, kita na lang kapangita paagi. No, para, kumbaga, buligan nato ng Diyos fulfill sa iyang promisa. Para sa ginubra nila ni Abraham kag ni Sarah. Nga sila ang nangita sa paagi, amo na ng tao si Ishmael, paagi kay Hagar. But that is not God's way. And that's not the good way. Tandaan natin, God is never late. He is always on time. Bisan pa sa aton pumatsyag daw late na katama. Nga daw kalawig na gitsang ulat. Bisan 25 years pa na, He is never late. Sila sa Ros, no, 4 days na to siya gani, patay sang nag-abot si Jesus. Kung kita patanawon, wala na to tsansa. Kung na gito, dunot na gito si Lazarus. Patay na si Lazarus. Pero nabuhi pa siya ni Jesus. So, God is never late. Kung ano ang ginsaad sa Diyos, anong ginpromisa,
ubrahon niya gina in His perfect time. So, karon sa nataw na si Isaac after 25 years, halin sang promesa sa sang Diyos, sa nagabot ng unang nga bata nga mangin alagyan sang damo-damo nga descendants ni Abraham, kung diin magsugod ang dako nga nasyon, may ginsugo karon ng Diyos sa iya nga hindi maintindihan. Sa Genesis 22 verse 2. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Hambal sa Diyos sa iya, dala ang imo bata, ang imo uniko iho, nga palangga mo kayo. O kadto ka mo sa bukid sang Moriah, kag i-offer mo dito ang imo bata. Sunugon mo si Isaac. Himuon mo siya burnt offering. So ang bata nga ginpromesa sang Dios sa iya, ang dugay nga ginahulat ni Abraham, no, si Isaac, karon ginsugo siya nga i-offer sa Dios. So kung insindiyon ta sa aton lang, tawhanon nga understanding, ma-confuse kita. Nga ang Diyos mismo nga nag-provide sina, nga nag-promise sina nga bata, siya mismo ang ma-break sa iyang nga promise. It doesn't make sense. Di rin ni karon masulod ang Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. So may mga moments sa aton kabuhi nga kinanglan talang gid ya magsalig. Kinanglan talang gid ya magsunod, kinanglan talang gid ya mag-obey. So kaya ta na bala obrahon. Kaya ta bala i-give up kag ibutang sa kamot sang Dios ang butang nga ginaasam-asam tagid, ang butang nga ginahandom tagid, ang butang nga valuable sa imo. So it will be a test of our faith. Kung masalig bala kita sa Diyos or hindi. So ano ang ginobra ni Abraham sa ginsugo siya sa Diyos sa verse 3? And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. So aga pa siya nagbugtaw, Brother Carl. Wala na siya nagpadugay-dugay pa. No delay. No questions asked. Wala na siya nagbais sa Diyos nga, hala Lord, si Isaac, pangayo, ipatsyon ko si Isaac para sa imo. Sure ka, Lord? Di ba mo naging promise mo sa akong lawig-lawig na 25 years, so na delay na gani, Lord. Tapos, kwaon mo siya. Hindi, basi si Ishmael to, Lord. No, pwede si Ishmael na lang. Or pwede ang tupagbalay namon kay tamaran man to, wala man to pulos para mapuslan na lang to siya. So wala na siya nag-argue, wala na siya nag-negotiate sa Diyos. Nagsunod lang gid si Abraham. Kag si Isaac, nagsunod man lang sa iya. So verse 6, and Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? So, imagine no nato, no? Galakat sila ni Abraham kag ni Isaac pakadto sa altar.
Si Isaac pa ang nagabitbit sang kahoy nga inugatong para sa burnt offering. Sila sa ginbasa naton. That's why may mga nagahambal nga si Isaac, hindi to siya bata gamay. Probably teenager na siya, kay makasarang siya maghakwat sa mga kahoy. Kag nagasabat na siya, nagapamangkot siya kay tatay niya. Pero wala na da siya nakasulat, no? So, gabit-bit si Isaac sa mga kahoy panggatong. Kag si Abraham may dala nga kalayo, nga nugsindi sa kahoy. Siguro torch or kung ano lang yung sunodlan nga lampara. Kag kutsilyo. So, ano ay hanang kadlagan sa pinsar ni Abraham during that time? Nga galakat na sila palapit, nga nagapalapit sa altar. Siguro kada lakat ya bugat. Daw kung ikaw lang to, hinay-hinayon mo na lang kay kabudlay sa ginapaubra sa Diyos sa iya. No, kagi ka mo na lakat sa lugar nga daw hindi mo gusto katuan nga may ara kita na mga moments sa atong kabuhi nga may problema kagid nga kinahanglan na tubangon whether you like it or not. Matubang kagid siya. For example, sang gamay ko may nadula ko nga libro sa library sa high school. Graduate na mapapirma clearance. Kinahanglan ko gid magtubang may istorya na ma'am nadula ako. Pila ka kuan na gina-renew ko lang kada bulan para mag-expire. Oh, hindi nila pagpangitaw. Na-renew ko na, ang ulam ko naman. Pero ang totoo, nadula ako nagali. So, kabugat makatubang sa mga hindi mo gusto pag-atubangon, sa mga budlay nga sitwasyon. So, amo to ang nabatyagan ni Abraham. Or, pwede man gaka-recall ni Abraham ang mga times nga natao si Isaac. Kag ang promisa sang Dios sa iya nga klaro katama. Nga naistorya niya gid mismo ang Dios. Nga ang Dios mismo nagambal sa iya personal nga ikaw ay Abraham maging amay ka sang dako nga nasyon, no, sang damo-damo nga descendants. So grabe siguro ang emosyon ni Abraham, pero gasigi lang siya gyapon lakat. Amo na ang ginatawag na pagtuo. Magisige ka lang padayon, sige ka lang sunod sa sugo sa Dios bisan hindi mo maintindihan. So karon namangkot si Isaac sa iyang amay. Dad, ano tawag ni Isaac sa kay Abraham? Pops. Kaya tay, ari na ang mga kahoy, ari ng altar, diin na ang offering. Diin ang karnero nga ihalad naton sa Diyos. So ano lang ang ambal niya kay Isaac sa verse 8? And Abraham said, "My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering." So they went both of them together. God will provide. Normally, ang tao hapos lang magsalig sa Diyos kung nauna ang provision. Or kung may napangapitan na siya nga butang na makaatag sa iya assurance. Kung baga, to see is to believe. Pero sa Diyos galing niya, to believe is to see. Salig kaanay sa iya, tuo kaanay sa iya, and He will provide. So verse 9, and they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. Sang nagabot sila sa lugar nga gintudlo sang Dios, nagbuild si Abraham sang altar. Ginplastar niya ang mga kahoy kag gingapos si Isaac.
So, sang ginagapos na si Isaac sang tatay niya, ano ay hanto ang iya blatsagon ni Isaac? Nakulbaan ay han si Isaac at that time. Tay, ano ni tay? Daw hindi na ni Hustuaw. Prank ni Guro Tayay. No? Galing kayo, wala pa to camera at that time. So, sang ginagapos na si Isaac, ang maayo man kay Isaac, wala siya nag-resist. Bisan makasarang siya mag-resist. Kay si Isaac, may pwersa na to siya, makasarang siya ganyan mga sang mga kahoy, no? So, diri natin makita ang picture sa duwa ka tao nga nag-surrender sa pagbuod sa Diyos. So, sang ginkuha na ni Abraham ang iyak kutsilyo para i-offer si Isaac, gintawag siya sang anghel. Sa verse 11, "And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I." So, kanami lang kay Abraham, kay sensitive siya sa tingog sang Diyos. Sensitive si Abraham sa tingog sang anghel. Pagtawag sa iya sang anghel, Abraham, nagsabat siya dayon. Simon, kabati siya. So, subong, bisan singgitan mong tao sa tubang niya naged, bungol. Daw hindi kabati. Galupad ang pinsar. Nga kay tungod sa cellphone. Kadamo sang distractions sa kalibutan. Puros lang cellphone. Tapos gaunay ang charger sa outlet. Sige man, cellphone. Kung may mabatian ko gani nga nalokpan sang cellphone, kay sige sang usar, naga-charge, hindi na kamo mga Gcash ha? Kay ginasaway kita nga hindi it's a sign of tinamaran. Kay kadamo pa kita pwede maubra nga iban nga full time kada iya sa cellphone. Pero may gapulaw sa mga wala pulos. Bisan sa bados ang gabi, no? Kita dapat may panimbahon pagka Sunday, hindi na kita maghalaka cellphone. Hindi na kita halaka games sa cellphone. Pagbasa Bible. Pamalandong ng adaan. Pag hinulsol, kung kinanglan mag-hinulsol. Si James kagabi, gatchat. Si James, gamit niya pa na yung cellphone, ang Facebook wala ni mama niya, gatchat sa akin. No, masimba ko basta, pukawal mo kung basta, hindi ko makabugtaw. So, kita mo ang pinsar, yaya Sunday na, masimba na siya. So, dapat, masundo natin si James. Nga aton nga pinsar sa simba, sa Diyos nga daan. Hindi sa Facebook, kay kadamo sang pwede mo da malingaw blasi mo. Nga pagkabot di sa Sunday, galapta pang imo pinsar. Ginagather mo pang imo kagalingon, kay nagnilaptaman. No, okay lang na sa imo Sunday, offeran mo si Jesus ang lubok nga isda. Kay nagpulaw ang isda. Kung Sunday mag-preaching, ang kalimutaw, nagatiyog, nga ginabatuan, no, lumilipad na naman ang isip. Kitaon gid sa baba, okay? Kitaon gid kung sino ang lubok, kung sino ang preska ng mga isda. Kung sinoong nagapatuyo, kag sinoong nagapay attention.
So kita nga mga Kristiyano, dapat aware kita sa aton nga palibot. Kay paano kita kabati sang tingog sang Dios nga hindi makita? Paano kita kabatsyag sang diling sang Dios nga hindi makita? Kung sa palibot ta pa lang nga mga makita naton, kuan habol na ang aton nga kuan antena. Wala kita awareness. Hindi kita kabalo magbatsyag sa aton nga palibot. So isa ni sa mga traits sa pagka-Kristiyano nga kinahanglan naton i-develop ang awareness, ang pagiging sensitive sa tingog sa Diyos. So nabatian ni Abraham ang anghel nga nagtawag sa iya. So verse 12, and he said, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. So, ang anghel ni, nagarepresent na sa Diyos, kaya na balya, wala mo withhold ang imong anak sa akon. So, ginabalan sa sang anghel nga hindi na pagdayon na ang imo nga obrahon nga ipatsyon si Isaac. Kay napasaran mo na ang test. Na-prove na Abraham nga willing siya obrahon bisan ano pang sugo sa Diyos sa iya. No, bisan hindi niya pa naintindihan. So, nakapasar si Abraham sa sining nga test ng iya nga pagtuo. Ang aton nga pagtuo, kung hindi pagtisingan, asta lang ni siya sa baba. Kag kung asta man lang sa baba ang aton nga pagtuo, wala kita problema. Tanan siguro makapasar. Because anyone can claim that they have faith. Na may pagtuo ka sa Diyos. Galing kay ang aton nga pagtuo, ginatestingan. Ginatestingan, giniya. Kay daw hindi man legit ang aton pagtuo kung asta lang sa baba. Kag kung mapasaran ta ang ini nga test sang aton nga faith, that becomes our testimony. Amen? So verse 13, and Abraham lifted up his eyes and looked, and behold him a ram caught in a thicket by his horse. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah-Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Sa nagtangla ko na si Abraham, nakakita siya sang isa ka karnero, ara lang sa iya likod. Kagang iya sungay nasangit sa mga tanom. So, amuto karon ang gin-offer ni Abraham sa Diyos imbes si Isaac. Kagin tawag niya amuto nga lugar, Jehovah-Jireh, which means the Lord provides. Will you say, praise the Lord? Praise the Lord. The Lord provides. So, ina maghatag sa aton sa comfort and assurance. Basta upod nato ng Diyos, He can provide. Kag ang nanamihan ko sa sining nga part sang story, kaya ang provision sang Diyos ato nga daan sa lapit lang, no? Sang nagtalikod si Abraham. So kita, wala kita kabalo, sigigid kita panic, sigigid kita worry sa atong sitwasyon, grabe gid kita magpalibog, wala kita kabalo, ang Diyos gali, nagaprepara na sa sabat sa aton nga problema. No, ang solusyon gali sa aton problema, ara lang sa lapit, ara lang sa palibot natin. Ang Diyos gali nag-provide na, basta hindi talang makita. No, basta kinanglan talang aburihan ng aton mga mata. Okay, sa hindi ta makita ang karnero, maging provide sang Diyos,
Kay tamaan kita ka-focus sa mga problema. Tamaan kita ka-focus sa kutsilyo sa aton kamot. Ano ni nga mga problema? Kwarta. Mga unanswered prayers. Mga delays. Mga doors of opportunities nga nagsira para sa imo. No? Gusto mo mag-eskwela, pero wala pa kay ngagaw, no, Brother Jose? Gusto mo mag-eskwela, pero hindi pa pwede for some reason. Lain man na yung ginapa-eskwela, pero hindi mag-eskwela. May opportunity mag-eskwela, pero lain-lain ang ginauna. So, kung may eskwela, eskwela na lang, ay, kay para matapos na. Kay ang iban nga daan nga naka-graduate, budlayan pa mangita obra. Kung ikaw may opportunity nga makatapos, tapusan na lang. No? So, sa sini nga mga moments no, sa aton nga paghulat, sa mga moments of testing, masalig bala kita sa aton nga own understanding, or masalig bala kita sa Diyos? So, I suggest masalig kita sa Diyos. Because He cares for us. 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. All your care. Ang tanan mo nga palaminsaron, ang tanan mo nga problema, gagmay man na o kundako. No? All of it because He cares for you. May labot si Jesus sa aton. Ginaintindi niya ang aton malatsagon. Just like how He wept with Mary and Martha. Bisan kabalo siya nga kayang-kaya niya banhawon si Lazarus. Nagpundugit sa anay, kag naghibi siya upod kay Mary, kag kay Martha, because He cares for them. Amo na yung tagipusoon sa Diyos. Wala na siya nag-enjoy or nag-take pleasure sa aton nga mga kabudlayan. Nga, oy, nagkuhan siya, mga budlay sa para sa akon. Yes! Namin na. Wala na siya nag-enjoy makita kita nga nabudlayan. Pero kisa gina-allow niya nga mabudlayan kita, masakitan kita, para matestingan ang aton nga pagtuo. Para pabakuron pagit ang aton pagtuo sa iya. Hindi para nga gubon kita. Because at the end of the day, God is still good. He is still faithful. Bisan ano bang aton sitwasyon, sa ups and downs ang aton kabuhi, God does not change. So kung may mga bagay man nga hindi naton maintindihan, hindi naton magets, kung may mga ginapangamuyo kita nga wala niya pag ginasabat, kung may mga struggles kita, tandaan naton that God is still working. He is working behind the scenes in favor sa atin. And this morning, I want to encourage you, kung ano man na ang mga kabugatan, ang imo nga ginabitbit, kung ano man ang mga questions sa imo nga tagipusoon, ihatag kay Jesus. No, we don't need to figure out everything. Gusto lang sa Diyos na magsalig kita sa iya because He cares for us. Pag kita sa Diyos ang aton nga heart, kita niya ang aton nga sitwasyon, bisan hindi pa makita sa iba. And He is able to do something about it. No, kaya niya baguhon ang aton nga sitwasyon. Kaya niya kita kwaon sa malaway na sitwasyon. He is still our Jehovah Jireh. Amen? Will you say, praise the Lord? Thank you, Jesus. May God bless everyone. Let's all stand and worship Him.